Bawa kwartawa, abay hawa. Bawa kwartawa, abay hawa. Siya ba siya mayam? Siya kalanawa. Salakal lanawa. Ayal kataayanawa. Al kataal yanawa. Watawadalak el dama. Watawada kalama. Sa satap at kataayanawa. Sa satap at kataal yanawa. Kalhalal hawadla abay hawa alhayam. Kal halal hawad la abay hawa nahiyam. Basa masyayak ti hawasyay. Bahasa masyay ke hausay. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw kakadas. Yaman. Yaman. Praise. Okay. So, nandito na tayo sa chapter 4 ng first book of Macabeo. So, diretso tayo. Basa. Ang unang aklat ni Makabayo, Kabanata 4, talatang 1 hanggang 61. Sa kabilang panig, si Gorgias ay naghanda naman ng 5,000 sundalo at 1,000 hukbo. Nakakabayo, kinagabihan, lumakad sila upang salakayin ang kampo ng mga Hudyo. Sa pangkat niya'y may isinasama pa siyang mga tagapagturo ng landas mula sa pader. Ngunit hindi ito nalingid kay Judas Macabeo. Kaya't sila na may umalis sa kampo upang salakayin ang hukbo ng hari na nasa Emmaus. Itong Emmaus. si Gorgias ay 5,000 sundalo at 1,000 hukbong nagkakabayo. Yan ang lusobin nila ang mga Hebrew-Israelite yung panahon na yan. Okay, tingnan natin. Kasi digmaan ito eh. Samantalang wala si Gorgias at ang kanyang hukbo, kaya't nang gabing sumalakay si Gorgias sa kampo ni Judas Macabeo, wala siyang inabot isa man. Ginalugad niya ang kaburulan sa paniwalang tumakas ang mga kalaban. Ngunit nang magbubukang liwayway, si Judas Macabeo kasama ang kanyang 3,000 tauhan ay lumitaw sa kapatagan. Bagaman, kulang sa mga sandata, nakita nila ang pinagkakampuhan ng mga hintel at ang mga hukbong kabayuhan sa palibot nito na sanay sa digmaan. Yan. Sanay sa digmaan yung kalaban nila. 3,000 lang sila. Kulang pa sa mga armas. Samantala, ang Lugi kalaban ay ang dami nila. Kumpleto pag mga armas. So, tingnan natin ha. Okay, tuloy. Sa gitna ng ganitong katayuan, sinabi ni Judas Macabeo sa kanyang mga kasama, "Huwag kayong matakot sa dami ng kaaway. Ang alalahanin ninyo'y kung paano nakaligtas sa dagat na pula ang ating mga ninuno noong sila'y habulin ng mga kawal ng paraon. Manalangin tayo sa Yahweh. Alalahanin natin ang kanyang kasunduan sa ating mga magulang at kung luluobin niya'y mawawasak ngayon ang hukbo ng ating kaaway." Ayan. Talagang lakas ang pananampalataya. Panampalataya talaga. Talaga. Sabi ni Judas Macabeo, alalahanin mo yung ating mga ninuno. Oo. Yung nakatawid sila sa dagat na pula. Hinahabol siya sa mga Egyptian. Talaga naman. Oo. Challenging. Tayo, marami ang kaaway natin. Pero alalahanin natin na si Yahweh ang tutulong sa atin. Dahil sa kanyang pangako, sa kubinan, sa ating mga ninuno. So, laging positive eh. Tuloy. Sa gayon, malalaman ng mga hintel na mayroong alahayam na nagliligtas sa Israel. Nang makita ng mga hintel ang paghahanda ni Judas Macabeo at ng kanyang hukbo, humanda na rin sila sa paglaban. Hinipan nila o ni Judas Macabeo ang kanilang mga tambuli at sila'y sumalakay. Ang mga hintel ay nasindak at tumakas sa kapatagan. Yan. Nasindak. Yung turutot. Yung ano yan, Nasindak, yung trumpet. trumpetang mahabang sungay ng ano, Oo, yan. baka yata usa.
Pahaba yan ganun eh. Yan po. Kaya nga, tambuli. Nasindak ang kaaway. Ang dami nila tumatakbo ha. Turutot lang yan. Grabe, no? Okay, tuloy. Ang mga naiwan ay pawang napatay at ang mga tumakas ay hinabol nila hanggang sa Gasara, Idumea, Asutos, at Jamaya o Jamnia. 3,000 sa mga kaaway ang kanilang napatay. Pagkatapos ng labanan, bumalik ang hukbo ni Judas Macabeo at sinabi niya sa kanyang mga kawal, kung tayo man ay nagtagumpay, huwag ninyong isipin ang pananamsam sapagkat tayo'y nasa gitna pa ng labanan. Oh, sinabi niya na huwag kayong magmadali, magsamsam agad sa mga ano. Oh, nasa labanan pa tayo. Antayin natin matapos ang labanan. Saka pa natin kukunin ang mga gamit nila, mga property nila. So, yan. Ataw. Kasi labanan pa. 3,000 lang sila, pero napatay na 3,000 din, oh. Okay, tuloy tayo. Hindi malayo sa atin ang mga kawal ni Gorgias. Sila'y nasa kaburulan. Umanda tayo sa kanilang ganting salakay. Saka na natin kunin ang mga samsam. Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Judas Macabeo, isang pangkat ng kaaway ang bumaba mula sa kaburulan. Nakita nilang ang kanilang hukbo ay napalayas at nasusunog ang kampo. Ganito ang kanilang naisip dahil sa makapal na usok na pumapailan lang. Oh, yan. Susunogin talaga para may usok. Kita na ang talo na yung ano. Sinunog na yung kampo eh. So, kaya lang sila nagtagumpay kasi nandoon yung proteksyon ni Abay Hawa. May tulong talaga si Protection, Abay Hawa. So, Lakas talaga. kasi yung panahon na yan ay matitino sila eh. May mga taksil naman ng mga Hudiyo, pero hindi nila pinasama. Okay, tuloy tayo. Hindi, oh. Sa nasaksiyang ito, natakot ang mga kaaway, lalo na nang makita nila sa kapatagan ang hukbo ni Judas Macabeo na handa nang sumalakay. Dahil dito, tumakas sila papunta sa lupain ng mga Palesteo. Nang makita ni Judas Macabeo, tumakas na ang mga kaaway, nagbalik sila at nilimas ang kampo ng kalaban. Marami silang nakuhang pilak at ginto, mga tilang kulay asol at kulay obe, at iba pang uri ng kayamanan. Yaman sila. Ayan. So, nasamsam na nila kasi natalo ng kaaway. Mayayaman Oo. sila. So, yan ano. Napunta sa Palestino. Ito yung Palestinian to ngayon eh. Grabe. So, yan. Tuloy. Bumalik silang umaawit ng pagpupuri at pasasalamat sa Yahweh. Siya'y maasahan at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kaya nga't naligtas ang Israel ng araw na iyon. Ang nangyaring ito ay umabot agad sa kaalaman ni Lysias sa pamamagitan ng mga dayuhang tumakas. Labis itong ikinabahala ni Lysias sapagkat hindi nangyayari sa Israel ang kanyang inaasahan ayon sa iniutos ng hari upang malunasan ang kabiguang ito. Nang sumunod na taon ay naghanda siya ng 60,000 sundalo at 5,000 hukbo na kabayo. Nag-ulit-ulit. So, ito si Lysias, nangamba siya eh. Sabi niya, tibay pala itong mga Israelita. Di pala ito basta kunti lang sila, pero lagi silang tagumpay sa digmaan. Ulit-ulit. So, maraming kaaway, pero talo ang marami. Ngayon, naghanda rin siya. 60,000 sundalo. 60,000. 60,000 at 5,000 na hukbong Nakakabayo. kabayo. Samantala silang Judas Macabeo, 3,000 lang sila. Kunti lang, kung tutusin. Pero pag nandoon si Abay Hawa, Yun. ayan, Malakas. tagumpay talaga.
Malakas ang kanilang Pag ano. tunog lang ng trumpita, wala na. Takas nanginginig na ng kaaway. Wala pang sandata yan, no? Tumatakas na. Tindi, no? Okay, tuloy. Isinama niya sa Edom ang kanyang hukbo at humimpil. Sila sa Bitsor, naghanda naman si Judas Macabeo ng 10,000 kawal para harapin ang mga kaaway. Palibhas ay higit na marami ang kaaway, sila'y dumalangin sa alahayam. Sinabi niya, "Kapuri-puri po kayo, tagapagligtas ng Israel, na tumulong kay David upang biguin ang pagsalakay ng higante. Niloob ko ninyong ang kampo ng mga Pilisteo ay isuko kay Jonathan, anak ni Saul, at sa katagalan nito ng sandata." Oh, yan. Nanalangin sila kay Abay At sa Hawa tagadala nito ng na sandata. magtagumpay sila sa labanan. Katulad yung kay Haring David na kalaban niyang higante nga si Gulayat. Oh. So, yan. So, Si King nandun yung Saul. protection Si King ni Saul. Abay Hawa sa digmaan. Iba din yung Saul na Pablo. Parang si ano to, siya, parang si Joshua din. Oo. Oh. Ayos ah. Okay, tuloy. Sa gayon ding paraan, ibinigay ninyo sa kamay ng inyong mga pinili ang hukbo ng mga kaaway. Hiyain po ninyo sila, bagaman malaki ang kanilang hukbo at maraming mga ngabayo. Paghariin po ninyo sa kanila ang takot, panghinain ninyo sila. Hayaan ninyong manginig sila sa darating nilang kapahamakan. Kami po ay nagmamahal at sumasamba sa inyong aming alahayam na Yahawa. Kaya itulot ninyong lipulin namin ang aming mga kaaway para makaawit kami ng papuri sa iyo. Oh, Wow. yan. Pero po pala, sa digmaan, gagawin ni Abay Hawa sa kalaban, lalagyan ng takot, No, panginginig, yun ang ano eh. pangangamba. Yun ang Samantala, marami sila, pero pagkatalo nila eh. nanginginig, nangangamba. Pagdating sa banatan, wala na, mahina na. Takas Dahil na. nandoon na yung takot, pangamba, panginginig. So, yun pala eh. Yung emotion, kinokontrol. Nasarapan si Macabeo ng kawo-worship kay Abay Hawa pagkatapos ng ligmaan. No? Oo. Kasama sa panalangin niya eh. Oo. Para makaawit sila eh. Oo. Aawit sila. Talagang inawitan. Si panahon ng Joshua, ganun din eh. Na Moses, maawit talaga. Sa tagumpay. Okay, tuloy. Matapos manalangin, sumalakay sila. At 5,000 kawal ni Lysias ang nasawi sa labanang iyon. Nang makita ni Lysias na natatalo sila dahil sa ibayong kapatagan ni Judas Macabeo. At nang mga kawal nitong walang takot mamatay, umatras sila sa Antioquia, doon nangalap sila ng mga upahang kawal upang bumuo ng isang lalong malakas na hukbo. Balak niyang sadakayin muli ang Huda. Sa gitna ng ganitong tagumpay, sinabi ni Judas Macabeo at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito." O yan. Dito yon ang tinatawag na dedication of the temple. Yung Feast of the Hanukkah. Yan. Yan, tuloy. Kat ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion. Dinatna nilang wala ng laman ng templo. Wala sa ayos ang dambana at sunog ang mga pintuan. Masukal na ang patio na parang kagubatan at wasak pati ang tirahan ng mga saserdote. Sa laki ng pagdaramdam, pinunit nila ang kanilang kasuotan. Binudburan ng abo ang kanilang ulo at nagpatira pa sa lupa. Nang hipan ang trompeta bilang hudyat, sila'y nanalangin ng malakas sa Yahawa ng kalangitan. O yan. So, inayos ng templo kasi sinira ng mga hintil eh. Grabe. Ng mga Grigo. Tapos, so, nagluksa sila. Pinunit ang damit nila, naglagyan ng abo,
habang inaayos nila ang templo. Okay, tuloy. Iniutos ni Judas Macabeo sa kanyang mga tauhan na salakayin ang muog habang nililinis nila ang templo. Pumili siya ng mga saserdote na walang kapintasan at masunurin sa Torah upang siya ay maglinis ng templo. Hinakot nila ang mga batong karumal-dumal at dinala sa isang tambakan. Pinag-usapan nila kung ano ang mabuting gawin sa dambanang nilapastangan ng kaaway. O, yan. So, nagpili sila ng saserdote na walang kapintasan, maglinis ng templo, inaayos. O, under the leadership of Judas Macabeo. Okay, tuloy tayo. Pinagkaisahan nilang ito'y wasakin upang hindi maging alaala ng kahihiyang tinalo o tinamo nila sa kamay ng mga hintel. Tinibag nila ang dambana at ibinunton ang mga bato sa isang panig ng burol at naghintay na lamang sila ng propetang magpapasya ng dapat gawin sa mga batong iyon. Samantala, kumuha sila ng mga batong hindi pa natatapyas at ayon sa iniutos ng kautusan, ito ang ginagamit sa pagtatayo ng bagong altar. Okay. Nag-antay sila sa propeta anong sasabihin patungkol sa mga gagawin, lalo na sa mga bato na ginagay doon. Mga disdiyosan yun, ginagay. Nilapastangan. Ngayon, gumawa sila ng bagong altar. Tapos ilagay yung tawag na minora, yung 7 lampstand. Okay, tuloy tayo. 7 lampstand. Inayos nila ang santuario at ang loob ng templo at nilinis ang mga bulwagan. Gumawa sila ng mga bagong sisidlang gagamitin sa templo. Naglagay ng ilawan at altar na sunugan ng insenso at ng hapag na gagamitin sa loob. Matapos mailagay sa kanya-kanyang lugar ang lahat, nagsunog sila ng insenso sa altar. Sinindihan nila ang mga ilawan at lumiwanag ang templo. So, pinailaw na nila yung 7 lampstand na yung tawag doon minura. Yun nandoon yung mga itong kapistahan ng mga Hebrew Israelite. Ngayon, total na, 10 na lahat nadagdagang 3. Ito pang 8 to yung Feast of Hanukkah. Okay, tuloy tayo. Hanukkah. Inihanay nila sa hapag ang tinapay at ikinabit ang mga kortina at natapos na lahat ang kanilang gawain. Sa 25 araw sa buwan ng Kislev ng taon 145 BCE, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin ayon sa itinakda ng kautusan ni Yahweh. So, nangyari ito ay sa 25 araw. 25 sa buwan ng Kislev sa taon 145 BCE. So, Kislev 25. Minsan tumatapat ng November yan at saka December. Kasi ang Kislev kasi nasa gitna ng November ta December yun last half ng November, first half ng buwan ng December. Yan ang Kislev. Sa pizza 25 ng Kislev, doon nag-start sila. Itong tinatawag na dedication of the temple. When is Hanukkah? The holiday began on the 25th day of Kislev, which is the 9 months of the ecclesiastical religious year on the Hebrew calendar. In the Western calendar, Hanukkah is celebrated in November or December. So, ito yon. Ito yung
7 lampstand. Menorah. The 7 lampstand. 9 na siya. Ngayon, 9. Naging 10 na to lahat. 9 na, oh. 9 na Apat. siya, oh. Ito yung original dito, eh. Mga kapistahan to. Yung ano, Okay, basa. symbol ng lampstand. John chapter 10 verse 22. O Juan. Just 10:22. Taglamig noon at ipinagdiriwang sa Jerusalem ang kapistahan ng pagtatalaga ng templo. O, yun. Sa John 10:22, pinagdiriwang talaga ng mga Hebrew Israelite yung kapistahan ng templo, yung tinatawag na Hanukkah. Feast of Dedication of the Temple. Yung ginawa ni Judas Maccabeo. Noong 145 BCE. BCE, before Common Era. Okay, tuloy tayo. Ito ha. Hanukkah. Ang Hanukkah ngayong 2026. Begin on the evening of Friday, December 4. And in at sundown of Sunday, December 12. Edition ang celebration, 8 araw. Oh. Often called the Festival of Light, and holiday is celebrated with the lighting of the menorah. Itong lagayan ng kandila, menorah ang tawag. Siyam. Traditional food, games, and gift. Yan po. The Feast of Hanukkah. Mayroon na rin silang laro. Okay, tuloy tayo. Sa araw na yon ay itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyape, flauta at pompiang. Ganito ring araw ng lapastanganin ng mga hintel ang templo. Lahat ay nagpatirapa, sumamba at nagpuri sa Yahwa na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiriwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang nag-aalay ng mga handog na susunugin. Nag-alay din sila ng handog para sa pagkakaligtas at handog pasasalamat sa Alahayam. Nag-alay sila ng handog, yung hayop susunugin. Kasi yung panahon na yan, yun talaga ang utos para kapatawaran ng kasalanan. Pero ang huling handog, mismo si Yahwa nagkatawang tao at Yahwa siya, na siya ang huling handog. Therefore, wala ng handog. Kapag maghandog ka pa, ay binastos mo ang ginawa ni Yahwa siya. Ang iba naman, di naman sila niniwala ang may Yahwa siya, naghandog pa rin sila, bahala kayo. Pero, ang last na handog, si Yahwa siya. Kasi biro mo naman kung maghandog ka, kailangan walang kapintasan. Mataba. Ang hayop. Malusog. Kailangan pera yun eh. Bili ka ng Hindi ka pwedeng bumili ng payatot. payatot, hindi pwede. Sobrang taba, hindi rin pwede. Pilay, bulag, hindi rin pwede. Tamang-tama talaga ang niya, quality. So, si Yahwa siya ang huling handog. Itong panahon, wala pa, hindi pa nagkatawang tao si Yahwa. Wala pa. So, talagang practices talaga handog. 145 pa yan eh. 3 BC Yan naman dumating si Yahwa. ang ginawa. Ngayon, tuloy tayo. Grabe no. Bilang palamuti, ang labas ng templo ay nilagyan ng mga kurunang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pinto ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat ng maalis ang mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga hintel. Pinalayas ni Judas Maccabeo ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mayayaman ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon ay pinagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa unang araw sa buwan ng Kislev. So, 8 days. Sa 2026 ay magsimula sa December 4. Celebrate natin yan.
bilang mga remnant Hebrew Israelite, celebrate natin yan, Feast of the dedication of the tabernacle. O yan. Tuloy. Pagkatapos pinatibay nila ang muog ng bundok ng Seon, tinayuan nila ito ng matataas na pader at matitibay na tore sa palibot upang hindi na maulit ang ginawa sa kanila ng mga hintel. Nagtalaga si Judas Macabeo ng isang pangkat na magtatanggol sa muog. Nagtayo rin siya ng matibay na muog sa Bitsor upang magkaroon ng matibay na kuta ang mga tao sa tapat ng Edom. O yan. So, Edom. okay yung leadership ni Judas Macabeo. Si Edom, Ay, nagtalaga siya ng bantay mga inapo ni at Isaw. yung muog. Pinatibay niya yung pader, mataas na pader. So, yan. Dito. Oh no! Dito na pala nagtapos. Oh no! Oh no! Kala ko may karugtong pa. Oh no! So, yan po. So, nagkaroon tayo ng Feast of Hanukkah o Galing na. pista ng pagtatalaga ng templo dahil nasimula ni Judas Macabeo. Dahil yung templo winasak, nilagyan ng mga hintel, mga disyosan, rebulto, ngayon tinanggal na at binalik na ang tunay na pagsamba. At pinatibay ang pader, pinaganda ang templo. That is the second temple na tinayo ni Zerubbabel ng panahon na yon. So, tayo dadako sa panalangin. Pastor Richard. Okay. Tayo po lahat ay patuloy na muling mananangin. O Yahawa na aming alahayam, tunay nga na napakadakila ng inyong mga gawa sa buhay na ito. Noon pa man hanggang ngayon, patuloy kaming umaasa sa iyong pagkilos sa aming mga buhay na ang katagumpayan ay hindi namin makakamit kung hindi dahil sa iyong pangunguna at kapahintulutan. Sa mga araw na ito, umaasa kami sa pagsasayos ng iyong mga salita na muli ay mai-translate ito sa mga mauunawaang lingwahe ng aming bayan at sa mga tao na nagnanais na mapatunayan ng iyong salita na kanilang mababasa ang tunay at banal mong pangalan bilang Yahawa, ang tunay na alahayam, at bilang Yahawa siya'y nung ikay nagkatawang tao. Naway ipahintulot mo na mangyari ito sa kapanahonang malakas pa si Bishop at ang aming mga kasama ay magkaroon ng pondo upang ito ay patuloy na magkaroon ng kaganapan na maisaayos sa maayos na paraan, O Yahawa. At patuloy po naming maranasan ang biyaya na iyong ipinangako upang ang iyong patuloy na ministeryo na binuksan sa amin ay aming patuloy na mailahad saan mang sulok ng bansang ito. O Yahawa, patuloy po ninyong kahabagan ang inyong mga lingkod at maranasan ang patuloy na pagsasakatuparan ng pangangaral sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At patuloy mong ihanda ang lahat ng mga remnant na nagkalat sa bansang ito upang patuloy nilang maintindihan at maibalik sa diwa nila ang pag-ibig sa iyo, ang pagpaparangal sa iyo, katulad ng panahon ni Judas Macabeo, na kami ay tatayo upang ang iyong karangalan ay muling maitatag at maibalik sa iyong pangalan. At patuloy na tanggalan ng karapatan ang mga remnant na nagpupuri kay Baal at sumasamba sa impostor na tagapagligtas. O Yahawa, tulungan mo kami na ito po ay maisakatuparan sa panahon na iyong itinakda. Pagpalain mo po ang aming gawain sa araw na ito at alam kong ikaw ang patuloy na katunghay mula sa iyong trono sa ikasyam na langit upang patuloy na mahayag ka sa aming buhay sa pangalan ni Mashiach Yahawashai at ng banal na raw kakadas, Yaman.